Mag-public speaking ka, ha? Dito palang awkward na ako, lalo na sa harap ng camera, kaya hindi ako nag-vlog eh. Tapos sa harap pa ng madaming tao. Nanginginig yung lawi ko. Sobrang awkward kong tao. Hindi ko din alam sasabihin ko. Ano yun? Nakapag-talk naman na ako sa school. Yung sa English na mag-speech sa harap ng klase, ganun. I just go. Doon pa lang, hindi ko na kinakaya. Paano pa kaya pag sa harap na ng mga business people? Yung event ay ibang level dun sa experience ko pa lang. Eh pag nasa klase ako, sobrang kinakabahan ako. Kinakain ko daw yung sinasabi ko, kaya ang hirap kong intindihin. Tapos malaway pa ako. Bigla-bigla na tumutulo yung laway ko. Pag nagsasalita ako, tangay, naiipon na. Nakakatakot kasi mamaya tumalsik yung laway ko habang nag-speech ako dun. Laway yung concern mo. Crowd. Hindi ko kaya pag nasa harap na. Kasi kinakabahan ako pag pinagtitinginan ako. Lalo na yung pag nakafocus sa akin, yung pinapanood ako talaga na... Kasi parang bantay sa bawat galaw ko. Ayoko nun. Gusto ko para lang ako invisible. Kasi sobrang anti-social ko most of the time. Pero pag may alak lang, tsaka... Pressure? Hey guys, how you doing? I am Mikey May. So today I am going to be talking about my experiences about giving talks and mainly about public speaking. So let's get started. YouTuber nga pala ako, a vlogger as what you guys know. I started my channel, no beauty channel siya, but I slowly transitioned my channel to entertainment and my beauty, but then basically everything because I wanted to be that girl who can do everything. With regards to public speaking, my talks were basically about social media, usually about social media, how to vlog, how to start a channel, mostly about confidence with talking in front of the camera or in front of people. Nung bata kasi ako, wala talaga akong confidence like to talk. Hindi ako marunong talaga marunong ako mag-English pero nahiya ako kasi nahiya akong maasar, may makita mali yung mga tao sa akin. From Davao ako so I didn't really speak Tagalog at that time. I speak Bisaya, but I can't remember everything, how I transitioned to speaking English fluent. I would watch every single American movie every single day. And then every time I hear a word na bago sa pandinig ko, I always write it. I look for the definition of this. In that way, malagay ko siya sa vocabulary ko and magamit ko siya every single day. Parang if I get invites to talk about this and that, I accept everything kasi gusto ko kasi na-challenge ako. And when you are challenged, it's one way of stepping out of your comfort zone. If you stay lang, if you become stagnant, walang mangyayari sa buhay mo, sis. So, you have to really grow. So with that being said, I'm here today to guide Andrea for her very first talk. Ano bigla natutunan mo? Kasi Siguro ma-mental block. bakit mo naisip na ma-mental block ka? Siyempre, pag takot ka, pag nandun ka na sa mismong lugar na kinatatakutan mo, parang ang dami mo may isip bigla ka na pala na ano sasabihin ko, yung gano'n. Sa mga speech ko sa class, ilang beses na nangyari sa akin yung mental block. Nahihiya talaga ako sa harap ng public, lalo na to business people na sila, hindi na siya yung age bracket natin. Nakakatakot din magsalita ng may mali kang masasabi. Kasi ginagawa rin ngayon is problematic map. So, tatanungin kita naman namin at sa malaman ni root cause ng tao para malaman paano siya i-work out. So, bakit kinatata? Kasi una, di ba natin mga mental block? Parang, syempre, ang daming iba't ibang opinions ng tao. Hindi mo alam na open ka. Diba, pag mag-speech ka, opinion mo yung sasabihin sa madaming tao. Parang nakakatakot lang na may masabi ka, hindi mo alam na sensitive pala. Hindi ako yung masalita talaga. Parang natatakot ako. Hindi naman sa natatakot din. Parang hindi ako sanay i-share yung thoughts ko masyado sa crowd. Ganun. Kasi siguro sa akin, okay lang pag wala. Pero pag sa crowd, Pero kasi at the end of the day, yung
audience mo kasi, pag every time you give a talk, people will always have something to say. Kahit gaano ka-love ng maraming tao, meron mag-dislike sa'yo. It depends on you on how to handle it. Kapag i-deliver mo yung speech mo, isipin mo lang na hindi ka nila kilala at isipin mo, wala silang alam sa presentation mo. Tapos pala, yung sa problem mo kanina, pag na-stop ka, after mag-stop, lakad ka on the stage. Para sa short interval ng lakad ka, ay maisip ka lang saglit. Mas ang next mong transition yan, or next na statement mo doon, lakasan mo yung boses mo, naakit ulit yung attention. Kasi nawala sa dead air. Mas ang hirap kasi, alam mo yun, hindi ako mabilis makapag-isip plan na pag nagpapanik ako. Ang naisip ko, hala. Ganun lang hanggang sa ang hirap na mag-isip ng kasunod talaga. Tsaka parang ang hirap din kasi mag-speech na parang ako sa sarili ko, hindi ko pa talaga figured out. On the process, parang ako ng pagtutoy about stuff like this. Ganito yan. Make your presentation ahead of time. Basta gagawin mo siyang maganda, na very you. Something na proud ka sa gawa mo. Kasi pag proud ka sa gawa mo, madali mo siyang i-deliver. Pag introduce mo sarili mo sa crowd, give a heads up na ito ka, para hindi mataas mo siya na expectation. Ito ka, this is what I'm doing, ito yung alam ko sa industry. Tapos, ilang ba, nagtabahan ka na? Kasi ako naman, miski sobrang ganito ako, medyo introvert, awkward. Gusto ko naman siya ma-overcome. May will naman ako para ma-overcome. Kaya nga sabi ko, nung nalaman ko yung invite na to, pumayag din ako agad. Maganda yan actually. Always kapag merong mga opportunities na dumarating, i-grab mo lang siya ng i-grab. Kahit hindi mo alam. Kasi matutunan mo yung along the way. And that's how you grow. Step ka lang outside the comfort zone. Huwag ka sarili mo, kaya ko pala. Tsaka nakakabis din kasi yung pakiramdam na mabilis yung tibok ng puso. Ganun na, yung feeling na kinakabahan ka, tapos maganda yung result after. Oo. Masarap sa feeling yun. Ay, nagawa ko na, yung ganun. I suggest na gawin mo yung talk sa harap ng salamin. Ay, na-awkward niya ako. Tinry ko yan dati, bago sa mga speech ko. Na-awkward na ako sa itsura ko kasi hindi ako sanay tignan yung sarili ko na yung ganun. Tsaka, ewan ko, awkward. Feeling ko ang awkward ko talaga. Kaya, mas nakakapag-practice ako pag hindi ko nakakita yung sarili ko. Kasi hindi ko na-imagine yung itsura ko sa harap nila. Kasi parang mas mahihiya ako pag alam ko na yung itsura ko. Ganun. Ewan ko ganun kasi nakikita mo. Kasi alam mo, everything starts with the mind. Tanggalin mo. Yes, isa din sa mga fear na dapat ma-overcome. Kaya ko ba? Kaya mo. Kasi ano kaya mo? Nagkabahan na ako! Kasi sobrang awkward kong tao talaga. As in, paano mo masabi na awkward ka? Hindi ako yung someone na funny, gaya ni Ara. Hindi ako yung someone confident, gaya ni Pam. Parang ano lang ako, yung nakikikinig lang. Minsan sa utak ko lang yung sinasabi ko. Siyang type ako. Anyway. Kailangan mo kasi ilabas yan. Promise, Anday, isa yun sa pinaka-sayang fulfillments in life. Okay lang magkamali, hayaan mo yan. Kung magkamali ka, pwede ka mag-sorry. Kapag nagkamali ako sa crowd, nag-sorry talaga ako. Pero yung sorry na, hindi yung sobrang formal, yung in a joking way. Sa stage, ilang beses na ako, sa stage, na-slide. Pagkatumba ko minsan, sorry. Alam mo yung i-joke-joke ko lang. Mas magiging issue sa tao pag naging issue sa kayo eh. Alam mo yung mga bagay na yan, kaso pag gagawin ko na talaga, as in, hindi ko alam kung magagawa ko pa. Kasi minsan pag nagpapanik na yung utak mo, parang yung alam mong gawin, hindi mo na siya may isip at the moment. Kaya mo. Kaya ko. Sige, kaya ko. Minsan pag sa CR, mag-contemplate yan yun. Sige, kapanata ay ako mamaya. Kaya ko. Ang gagawin ko. Speech. Kung ikaw yung sa speech, anong gagawin? Magsasalita. Paano mo umpisa? Wala nga akong intro sa YouTube ko. Pero gagawa ka na ngayon, Deng. Pupunta lang ako sa ano. Saan ka na mapupunta? Si ang tatae. Ayan, sa video pa. Lakas na yun! Na-drums ka na naman dyan eh. Kaya ayoko sa siya na to eh. Lagi yan. Lagi yan ganyan. Mamatay yan. Video ka dyan! Video mo kayo! Nahuli ka, Arafi. Yan, dito na siya sa venue. Ano? Excited na ako. Nai-imagine ko na yung sarili ko. Biglang titigil mo sa salita. Tutulog pa yung luwal. Bawal ko. Hindi. Minutes pa ako mag-prepare. Malay mo may pa-food. Tapos na. Malay mo, pagdating natin, meron ulit. Hindi, gusto ko lang uminom.
going up. May pasalita na ko. Pati elevator, nagtotok ah. Level 5. Fun, right? Toblohas. That we really go to the mall and then taxi anymore. No, it's more of organized like UK. Would you agree that more conservative? We have participants. It may all calm. Yes, very calm. Start buying items that are aligned with who you are. Want to let go of my old clothes to Na tayo mo kumain. Text ka ng text? Sobrang chill. Laki ng mukha ka sa camera. Everyone, please find your seat and we'll begin in 1 minute. Nanahimik siya. Siya na susunod. Let's choose a vacant class. Holy shit. Ano na? Pero ngayon kasi millennial na. So now, tignan natin kung paano na ginawa ko ito. Our next speaker is a cum laude graduate from Malayan College, Laguna, with a degree of BA Communications from the Arts, currently working as an editor in Pamela's Wing. So, para malaman natin kung what it is all about, let's give a round of applause for this Andrea Lee. Hindi po ako nanginginig. Pasmado lang ako, hindi ako nakabahan. So, raise of hand, sino yung gusto talaga yung ginagawa nila as work? Wow. So, sino naman yung napapaisip na, okay lang. Okay, so sana by the end of this speech, ma-motivate kayo and may matutunan ka na. So, I'm Andrea Lim and I'll be talking to you about turning hobbies into a career. Yes. Who am I? I'm a multimedia graduate. I like photography, I like shooting videos, I like editing. So, ito talaga yung line of work ko. Media hindi yung speech. Kasi, I'm not a really good speaker. How did I end up in front of you all? We're creating this new channel wherein we challenge ourselves to get out of our comfort zones and we do what we fear the most. So, for me, I'm a very shy and awkward person. I'm scared of public speaking. Kaya, this is really my first time speaking in front of this kind of event. Thank you. I'd like to thank Tika P for inviting me. Why? I really don't know why. Kasi I'm not as accomplished as any other speakers. Pero I hope na may matutunan naman kayo in this speech. So, I'm the kind of person na ayaw makulong sa isang box. So, a corporate work is not for me. I've tried it honestly, pero I can really tell that it's not for me. Sobrang nahirapan ako sa challenge na to kasi hindi ko alam kung paano magsimula. Kung tama ba yung sasabihin ko, kung tungkol saan ba talaga, kasi hindi ako sigurado kung paano gawin to eh. Masyado akong nag-overthink, kaya bago ko pa magawa, ang tagal ko bago masimulan. Sobrang hirap akong magsulat ng kung ano yung sasabihin kasi miski sa sarili ko, wala pa akong believe na feeling ko hindi ako karapat dapat magsalita sa harap ng madaming tao kasi wala pa naman ako na-achieve. Pero binigyan nila ako ng lakas ng loob na ituloy yon dahil ito yung alam kong gawin. Ito yung alam ko na hindi nila alam at ito yung kaya kong gawin. Sobrang sakto nung chance na to kasi Women's Month ng March nung nag-speech ako and sobrang gusto ko yung mga ganong paniniwala na pinapakita ng mga babae kung ano yung kaya nilang gawin at isa na ako doon. Kalagitnaan ng speech, doon ko naramdaman yung saya. Naging komportable na ako magsalita kasi sobrang babait ng audience tsaka ang saya sa feeling na palakpakan ka. Naniniwala sila sa'yo na kaya mong gawin. Ang sarap sa feeling na makinig sa kanila na ito yung kaya nating gawin at di dapat tayo
tayo magsettle dun sa kung ano lang binibigay sa atin. Pinaka mahirap na bagay ay yung magsimula. Nahihiya ako ipresenta yung sarili ko sa harap ng iba. Hindi ko din alam kung bakit, pero yung personality ko kasi, yung sobrang mahiyain. Pero gusto ko na magawa ko to kasi gusto kong i-improve yung sarili ko. Gusto kong ma-experience to para alam kong nag-grow ako. Nakikita ko sa sarili ko na unti-unti kong nagagawa yung mga akala ko hindi ko magagawa. Ang saya din sa pakaramdam na at least may isa akong kakilala doon na nanonood sa akin na hanggang pagkatapos sinamahan ako. Ang swerte ko din sa mga taong nakapaligid sa akin kasi sila yung naniniwalang kaya kong gawin. Na hindi dapat akong matakot na magkamali. Kasi normal naman yun magkamali. Walang mali doon kasi doon tayo natututo. I think na mas pinipili natin yung practical kesa sa kung ano talaga yung gusto natin. Kasi what we really want is so out of reach, we never dare to ask for what we really want. Kasi gusto natin para sa future natin. So, hahanap tayo ng job sa company na may consistent paycheck. Siyempre, kailangan din naman yan in life. Pero, life is full of uncertainties din, diba? What do we all have in common? Death, bata, matanda, hindi mo alam kung kailan ka kukunin, maybe in a few years, in a few months, or maybe tomorrow. Isa din siyang full of uncertainty. Malaking risk man ang mag-take na step para kunin yung gusto mo. Pero, diba, isang risk din na mag-stay ka sa job na hindi mo gusto, na walang kasiguraduhan bukas. Sabi ni Jim Carrey, you might fail at something that you don't want, so might as well take the step and do what you really want to do. So before I end this talk to you, I would like to give you all a quote na ito yung pinanghahawakan ko ngayon as I do my job and my career. Fortune favors the bold. Everything is a risk, but risk is better than regret. Thank you.